Magandang hapon sa lahat. Ito po si Herbert Surya, author ng Bible Life. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo, babae ng kaliban na banal sa Maria, ay ating binabahagi sa inyo ng minuto. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos, alalahanin ng Panginoon sa Kristo, ngayong kapaskuhan ng kanyang kaarawan. Ang Panginoong Kristo Jesus ang biyaya sa atin ng Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan, ang magiging balita sa pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Kristo. At mula po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 2. Palatang ito po ang aming mensahe. At isinulang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng langkin ng santo na binigat ang sabing tao. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay ang at ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas rin. Kabanata 10, talatang 10. Ito po ang mensahe. Kabanata 2, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat sinilang ngayon sa mayong gabi ng Kristas, Kristong Panginoon. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Sa pasimula pa ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Sa pamamagitan niya nilita lahat ng bagay at walang lumulungka. Ang ibig sa pamamagitan niya, mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. At ipagpatuloy po natin sa kaya Apostol San Juan pa rin sa Banata 8, talatang 15. Ito po ang mensahe. Muli ng salita si Jesus sa mga taong wikan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadilugan. Ngayon, ibabatahin ko po, ipapaliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. At mula po sa tema na lalahanin ang Panginoong Kristo Jesus sa kanyang kaarawan at ang Panginoong Kristo Jesus sa biyaya. Ngayon, ayon sa ating banal na Panginoon Diyos ay yung kanyang mensahe ay pagpapaalala ng doon sa kaarawan ng ating puntong na anak dito sa kanyang magkasubong ito. Ito yung simula ng pagpapaalala ng mabuting balita sa lahat mula dito sa kapaskuhan o mula dito sa kaarawan ng ating banal na Panginoon Yesu Kristo. At ang ating banal na Panginoon Yesu Kristo ay isinilang ng ating banal na Santa Maria na siya ay isang pagsaban. So naging ganon kapayak at kababan loob ang pagsilang ng ating banal na Panginoon Yesu Kristo doon sa pagsaban. At ang banal na Panginoon Yesu Kristo ay binutahan ng mga hari, sige tatlong hari natin. Kung saan ay ginawa yung sinanatala. At sila ay nakarating ito, bagamat anong madating nilaruan ng banal na Panginoon na nagsaban, sila ay nagpatuloy sa pagsamba sa kanya. At pagkilala sa kanya bilang Bisaya ng mga tatlong haring bago. At maliban dyan ay yung panganak nga siya ay may mga anghel din na umantabay doon at itinahayag yung pagkatilang natin na Panginoon sa Kristo mula doon sa mga pastol. Ang mga napapastol sa parang na kanilang dinilita sinabi ng mga ilang mabuting salita ang pagsilang natin. Panginoon sa Kristo at sila tinutan doon ng mga pastol. Sila yung tuwang doon sa pagsilang ng tayo ng tagapagsilang. At napakarami ang helo, yung hukbo ng anghel, yung mga tabay doon, hindi lamang isa na nagpakita doon sa mga apostol para balita yung. So,
ang ating banal na Panginoon sa Kristo ay siya ay biyaya ng ating banal na Panginoon. Kasi lubos na biyaya sa atin. Higit pa siya sa lahat. Sapagkat ang banal na Panginoon sa Kristo bilang buktong ng anak, ang lahat ay ginawa sa pamamagitan niya. Ang mundo, ang tao, ang lahat. Ibuktong na anak at ang lahat ay ginawa sa pamamagitan niya. At siya ay ang napaka-halagang biyaya sa atin ng Diyos na sinugo pa para samahan ang mga tao sa pamumuhay mula dito sa pagiging tao, pinagkatawang tao sa Kristo at pinamuhay dito sa mundo. At ay napakahalagang biyaya nito sapagkat itong pagkakasubo kay Banal na Panginoon sa Kristo ay pagbibigay sa atin. Ipagmamahalan niya sa atin, pagmamahalan sa Kristo para sa pagkabay sa atin sa kanyang paghahari o pagpapaliwanag ng kanyang paghahari at pagbibigay pagkakataon sa atin na makita nga dito sa kanyang paghahari. At simula dito sa kanyang kaarawan dito sinugo ang ating Banal na Panginoon dito ay ating gunitahin ito na pag-ibig at malaking biyaya sa atin ng Diyos itong kaarawang ito ng ating Banal na Panginoon bilang simula ng pagkilala natin o paniniwala natin sa Diyos sa simula sa mga pagkilala o sa ating Banal na Panginoon. Kaya tayo ay yung pagsilang na ito ng ating Banal na Panginoon ito ay alalahanin natin at ating dahilan ng araw na ito na simula ng pagpapaliran ng mabuting balita o paghahari ng ating Banal na Panginoon Kristo mula dito sa pangamba na ito na binigyan tayo ng pagkakataon ay sinumahan ng ating Banal na Panginoon. Higit siya sa lahat ng mga biyaya na ating nakatamo rito sa mundong ito. Kaya nga rin ang sinasabi sa material din namin ating hilingin sa Kanya at ibibigay ng ating Banal na Panginoon sa Kristo. At ito ay matatamasa natin ito sa pamumuhay natin. At ang higit pa dyan, yung biyaya na kaloob, na dala-dala niya na tayo magiging matagataw na makita sa pag-aaral ng Diyos. Kung walang hanggang buhay, o walang hanggang pagkakatiling natin sa Diyos na patamatayin natin ng walang hanggang biyaya doon sa kalangitan sa pamamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo. Kaya yung biyaya na kanyang gabay sa atin, ito ating pahalagahan sa buhay ang mabuting balita, pagkilala sa Kanya, sa Banal na Panginoon Diyos, upang tayo makita sa kaligtasan. Huwag nating baliwalay na biyaya nito ng ating Banal na Panginoon Diyos. Mula sa Banal na Panginoon Diyos, napakahalaga at napakadami ng biyaya nito para sa makita tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At higit sa mga material na bagay na ating nakasama. Dito sa ating mga pangangailangan, bilingin natin sa Banal na Panginoon Diyos ang mga pangangailangan. Ito ay kanyang ibibigay sa atin. Kaya tayo ay huwag mag-atubili sa ating pananalig sa ating Banal na Panginoon Diyos kung magitan sa ito. Ibigay niya ang ating mga pangangailangan. Lalong-lalo na ang kaligtasan ng spiritual. Ngayon tayo ay kailangan talimahin natin yung kanyang mga salita kung tayo manatili sa kanya. Kapag kung binaliwala natin siya, hindi natin pinahalaga ito ay mayroong intention para sa kaya ating alalahanin ang pagkakasunin at mula dito ay ang pagkasabuhay ng Diyos. Kasi nasabi nga hindi lamang sa mga karawan ng Diyos tayo nakakamit ng Diyos. Kundi pang-araw ng buhay hanggang sa tayo nabubuhay ng Diyos. Ubilis ka tayo ng hilingan natin. Malalaki yung pag-iso ay buhay. Yung ating buhay ay palagi niya tayo ang binubuntuan niya ng buhay. Ang nakabuhay na walang alam. At tayo ay patuloy niya na pagkakalooban at magpapala ng buhay mula pang araw-araw sa ating pag-inamin sa kanya. Tayo ay kanyang inadya para mag-uri ng mga kapahamakan. At sa pananalig natin ito, tayo ay may adya din sa natin ng mga kapahamakan. Kaya tayo ay tandaan na ang buhay ay mula sa banal na Panginoon sa Kristo. Kaya tayo, ang buhay natin ay nakasalalay sa Kanya. At tayo
napakahalagang biyaya, ang buhay o napakagandang biyaya ng Diyos yung buhay na tayo sinilang at lalong-lalo na yung ibigay na tayo lamang ay nakakaroon ng kasabihan ng mundong ito sapagkat tayo ay marami ng mga tao at napapailalim sa patuloy nagpapailalim pa doon sa kasamaan o paghahari ng mga demonyo o nakagagawa ng pagkakamali na ikinasasuffer ng kapwa-tao. Ngayon kung tayo ay magpapailalim sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang area na may pagkakamali para nating ikinatabuhay sa ang paghahari ito mula dun sa ginagawa natin ng kapiliwan, ng kapaskuhan o kaarawan ng ating banal na Diyos. So ganun, ang pag-ibig na lumalagana na ating tatapasahin sa ilalim na pag-ibig o paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos at buhay na walang hanggan. Walang hanggan na kapaskuhan ng ating tatapasahin kung tayo magpapailalim at patuloy natin ang lahat. Kung tayo magpapailalim sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay manalig sa ating banal na Panginoon sa Kristo sa walang nangyayari sa mundo. Tayo mabigyan ng patuloy na buhay at pagkakataon sa kanyang paghahari mula sa banal na Panginoon. Yung pailalim tayo sa paghahari na Kristo bilang itinalaga dito ng Diyos para sa kanyang ganap na paghahari. So muli sana ay nagabayan naman kayo na sabi mo sa tingin at kayo ay magkaroon ng kaligtasan at maligayang Pasko sa ating lahat. Sana tayo sa tuloy na ngayon sa kanyang aliwan at milagro at pagmuklo rin sa pananalig ng ito sa ating banal. Sana siya ay tayo tulungan. Siya ay gabayan tayo sa kanyang milagro at mga kaliwanagan para tayo ay sa ating pananalig nito sa ating banal o sa pagsasabuhay ng mabuti balita. Sana samahan niya tayo ng kapaskuhan sa kanyang pagbabala. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo makasama dito. At dito sa Interfaith Unity, tayo ay pagkaisa ang bawat mga reliyon, mga paniniwala, kami hindi naniniwala, makita dito. At pag-ibayuhin natin yung aral na mabubuti ng ating mga reliyon, ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtulungan. At hindi mag-disekto ng hiluaan, himaan, karasan. Kundi magkasta ang kagabayan bawat mga reliyon para sa pagbubuti ng pangkatauhan sa pagbubuti ng mga pamamahala. Hindi, ito yung magiging problema pa ng mga kapamahalaan at paguluhan sa pagkatauhan. So muli tayo ay magkaisa dito at tayo ay pagmukuluhan dito sa Maria. Dalangin natin sa mga Panginoon sa Panginoon. Lamang magandang hapon sa lahat. Merry Christmas muli sa lahat. Advance Merry Christmas sa lahat. At happy birthday sa ating banal na Panginoon. Salamat sa banal na Panginoon.